ayan, nakuha na ang aking NBI na kinuha ko siya online. Dumating na siya. Ano to? Door to door from LBC. So, ayan, nakuha ko siya within 4 days. So, nung Monday, nag-apply ako online. And now, receive ko na siya. Oh, ayan. So, yung renewal fee niya is 522 pesos. Pero, at least within 4 days, nakuha ko na siya kagad. So, madali lang. Hindi na umabot ng 1 week. So, ayan. Pwede na tayong mag-apply ulit. Ang hirap kumuha ng NBI sa dito lang sa ano eh. Sa local eh. Kaya nag-door to door na lang ako. Pero 522 pesos. Pero kapag pick up mismong branch sa Manila, 1 day lang yata. Parang ganun. 130 pesos. 130 pesos. Pero kapag door to door, so 4 days, 522 pesos. Dito po yan sa amin, nasa Bataan. Depende po siguro sa lugar kung saan kayong lugar. Pero sa amin dito sa Bataan, so umabot siya ng 4 days for 522 pesos. Thank you, LBC. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew ng NBI online. Let's go! Punta tayo sa Google Chrome and then i-type natin yung NBI online application and renewal. And click nyo lang yung renew your NBI clearance. And then sa data and privacy, click nyo lang din yung I agree. Advisory, click lang po natin yung close and then proceed na po tayo sa next step. Click po natin ulit yung NBI online renewal. And then mag-fill up na po tayo ng ating mga information. Then, after nyo ma-fill upan lahat ng information na kailangan, select nyo po yung tatlo or alin dyan sa tatlo na ginamit nyo nung kayo ay nag-register online. Akin po is email. So, yung active email ko ang nilagay ko and then click na po natin yung verify at lalabas dyan yung lahat ng information natin na tinype natin kanina. So, double check po natin bago natin i-click ulit yung next step. Dito sa delivery method, mayroon siyang dalawang options. So, ang pinili ko is door to door. Po natin yung proceed. Then, select I agree at mapupunta tayo sa terms and conditions. So, scroll nyo lang po pababa and then proceed po kayo. So, ayan, fill upan nyo lang po lahat ng information na kailangan dyan and then click nyo po yung proceed at lalabas dyan yung payment method. So, ang pinili ko ay 7-Eleven dahil ayaw niya sa GCash. Sa 7-Eleven, nagbayad ako ng 522 pesos dahil nga dito ako sa province of Bataan. So, depende po siguro yung price niya kung saan lugar kayo. Then, huwag niyo pong kalimutang i-screenshot yung barcode. Dahil yun po yung i-scan nila sa 7-Eleven pag kayo ay nag-payment. Then, after payment po, makaka-receive ulit kayo ng text or email na on process na po yung inyong application.